Yeah, one thing lang. Kasi ang palpak din dito, yung Congress, yung House at the Senate, have not delivered sa budget. Yung budget natin is a corrupt budget, di ba? It's a terrible budget. Di ba? It doesn't deliver services to people. Grabe. Grabe talaga. Galit talaga yung mga tao kasi walang services binibigay. Lahat ayuda. Ayuda is not a service. Ha? Ayuda is not a service. It's a favor. Diba? It's a favor na, why should I ask a favor from someone that serves me, diba? Diba? So the congressmen and the senators have been very corrupt indeed in the way they have conducted their affairs. Na pinayagan sila ni Presidente to do that. Sorry, Chiki. Sisingit ako kasi Go nasabi ahead. na ni Dean Tony yung yung tungkol sa budget. Yan na nga, mukhang alam din ng Pangulo yan dahil gusto niya umupo allegedly sa sa BICAM. Ano? Parang kahit alam natin medyo kakaiba yung strategy na yun the fact na gustong well, alam natin na sa BICAM mismo talaga nangyayari minsan yung medyo kakaibang mga galawan Dean Tony. Pero paano nga ba may iwasan yan para mas maganda yung budget natin? Dapat magaling yung kanyang Secretary of Budget and Management, di ba? Yeah. Kasi yun naman na nag-deliver ng budget, yun naman na magtatanggap ng mga changes or hindi ng ginagawa, di ba? And the very fact na the House and the Senate came out with the most corrupt budget ever, di ba? In the last 3 years, that's the most corrupt budget ever. Everyone agrees with that. That's 100% consensus ng outsiders. Ano ba naman ito? Yung ginawa nila yung budget na sarili nilang pera to give out, di ba? Kahit health service, gagawin nila ayuda sa kanila, di ba? Kahit PhilHealth, kukunin nila yung pera sa PhilHealth, di ba? It's really terrible what the Congress has done. And the President allowed that. Ngayon, that is ridiculous, to be honest, na mag-BICAM siya. Hindi naman siya pwede mag-BICAM. Yeah. Di ba? I mean, that's the most ridiculous idea I've ever heard of, di ba? Maybe. I don't know, actually. Ano mong problema talaga? Sa totoo lang, mas problema ni Presidente yung kanyang Kongreso. Kasi nga, he lost control of his budget. The budget became almost 100% pork barrel budget. Di ba? Na walang delivery sa mga tao ng services. So yun, when you have that, kahit magaling yung mga secretary, wala na. Wala pa rin. Di ba? And ang impression ko na secretaries are not able to say no to Congress. So yeah, you will then end up with what we now have. But how can you have a strong influence over Congress? Ang hirap. Budget. Ano? Presidents have, di ba? We've had strong presidents. Duterte, Pinoy, FBR. They were able to. GMA siguro ang hindi. Kasi si GMA was always trying to survive, no? FBR was able to get what he wanted from Congress, stop Congress from abusing too much. Rainbow Coalition. Pinoy was able to do that. Si Duterte ignored Congress. I mean, I think it's just gotten so much worse. Ngayon, di ba? Steadily naman siya, Congress has become more abusive through the years. Kasi nga, family dynasty natin. It's a family business, di ba? So, with that, talagang, you will end up with where we are.